Sinong top 4 natin? Sinong lalagay natin sa pang-apat? Ilang points yan? 12 Pit Stop Pilipinas point. Wow! Taas na. Taas na, pwede na yan. Ito ang ilalagay natin sa top 4. I think it would have to be another rookie. Diyan, pasok lahat ng rookie ata natin sa top 10 ah. Yung Kilala na apat. natin to. Kilala na Oo, natin siya na to lang. kung sino. So, congratulations to Isaac Hajar. Jar. Ang French Bombay. Yes. Unang race sa Australia, di ba? Sa warm-up or yung sa formation laps. nag-crash Formation. siya. Oo. What a debut. Pero after that talaga, bumawi. Bumawi yung batang to. Ang isa sa magandang pinakita niya is, number 1, yung quickness niya. Halos lahat ng race, pasok siya sa Q3 eh. Oo. Nandyan si Hajar eh, sa top 10. Talagang lumalaban siya sa mga top teams. Hindi lang yan, pati na rin sa races. Maganda yung kanyang racecraft. The way he Yes. makes his overtakes, his moves. Oo, pre, usually hindi nawawala yung position niya sa race eh. Yung pag nasa gitna siya, he stays there a lot. Siguro mawawala one position, tapos he'll gain another 2. So Yeah. talagang solid talaga si Hajar this year. Racing Bulls got a really good rookie this year in Isaac. Tapos he also seems to get along well with Lawson. Correct. Maganda rin yung teamwork nilang dalawa. Hindi mo nakikitang nagbubungguan. You can see na etong rookie to well prepared din for the grid. And he showed it, di ba? Sa results niya, Zandvoort, Sanford. podium. Sayang ang makita yung kanilang social media account ng Racing Bulls, di ba? Ang dami nilang mga pakulo doon. Yes. mga Gen Zs eh, nag-take over sa social media ng Racing Bulls. Oh, yeah. Ito, top 3 na. Oh, podium na to eh. May mga big names pa tayong hindi nababanggit, parang Ducks eh. Kaya na-excite na ako eh. O, sige. Banatan na natin. Sinong top 3 natin? For 15, it's top Pilipinas point. I think we have to put 2 drivers to be fair. Uy, it's a tie? Una yan. So- sa Pit Stop Pilipinas. Tie sa podium. It will have to be Oscar Piastri and then Diva Majestic George Russell. Diva George. Top 3. Sige. Grabe. Okay, bakit? Si Oscar muna, Oscar. Pinakita naman talaga niya kung anong klaseng driver siya this season. Even sa mga fans, maraming fans talagang pinapaboran siya na maging champion this season. Kasi 'di ba, first half of the season, Yes. talagang dominated Halos by siya. Oscar Piastri. So no question, magaling, mabilis, strategy-wise, and ito pa, walang mistake. Kung magkaroon man ng Correct. mistake, bibihira. Yes. 'Di ba? Very consistent, and ang maganda kay Oscar Piastri is very level-headed siya. Hindi siya nagpapa-apekto sa pressure. Kasi kung contender ka for championship, talagang napakabigat ng pressure niya, 'di ba? Oo. Bata mo pa. Doon natin nakita this season. Nagkaroon siya, ba first half, nagkaroon siya ng parang 3 races, sunod-sunod, panalo. Sunod-sunod. 'Di ba? Kung isipin mo nga ano, kung sa first half of the season, parang ito ata magcha-champion tinutuloy-tuloy tayo. Oscar Piastri. Parang kung nagtatali ka nga ng Lando versus Oscar, first half of the season, 4-1 ang score. 4-1, Yes. 4-2, 5-2. Lamang si Piastri. So talagang akala ng marami talaga, baka siya talagang mag-champion nung taon na to. Tapos tama nga, very cool, calm, and collected. Talagang may pagka-robot din eh. Basta, he keeps winning. Kaya ang dami ding mga rumors ang umiikot sa grid nung nagsimulang hindi na maganda yung kanyang results. To the point na ang doubt wala sa kanya. Ang doubt Yes. nasa team, di ba? Sabotage rumors. Yes, parang sinasabotahin na ba si Piastri kasi hindi siya ganyan. Very consistent siya. Ganun yung talagang nagiging perception ng mga fans kung gaano kagaling tong batang tong si Baby Boy Oscar. Baby boy, Oscar! Nakaka-enjoy to panoorin for the next following years talaga. Nasa number 3 pa din tayo 15 points. Diva Russell, the majestic Russell. The majestic diva. As we have said, very quiet yung kanyang pag-angat sa standing. Very consistent eh. Siyempre, nakatulong din yung pagiging consistent ng kanyang team, Mercedes.
minsan nga talagang siya pa yung threat sa mga contenders for championship kina Max, kina Lando, kina Oscar. George is always there na para inisin ka. Umeepal pa sa karera, umeepal pa sa championship, no? Nananakot Gusto mo pa. bang mag-champion? Habulin ko. Totoo. Nanggugulo pa. Nanggugulo eh. Sa Singapore talaga nag-dominate siya. Walang nakahabol sa kanya sa Singapore na. Canada pa, di ba? Yes. Yun nga, bagay din siya sa Mercedes talaga. Talagang naghanda ang Mercedes this year. George kept up with how prepared Mercedes was. At kitang-kita sa results, mga 9 podiums ata. Basta lagi siya nasa top 5 eh. Tapos 2 panalo. Yun nga, nanggugulo pa sa karera ng 3 sa championship race nung 3 driver. So, talagang nandyan siya. Very good talaga ang Mercedes with George. Halos siya talaga yung nagbuhos ng points sa Mercedes. Yung mga races na nagkaroon ng rookie mistake si Kimi, yung mga medyo natanggal sa Q1 si Kimi, si George pa rin yung tuloy-tuloy na nagdala sa Mercedes. Correct. Good job. So that's why next season sa 2026, may mga rumors kasi na Mercedes yung nangunguna sa engine development. So malaki yung chance niya to be a contender for the championship.